Nagsimula na kahapon ang matinding bakbakan ng Grand Chess Tour Finals na pinangungunahan ni Wesley So at na-pair siya agad sa world number 2 na si Fabiano Caruana. Ganong kabigat mga kamatyas. At si Pragnananda naman na palaban kay Keimer sa knockout match. 2 games kagad na classical pero 1 game nagsimula kahapon. Pero bago natin pasadahan ang 2 classical games nila ay iwanan ko muna kayo ng puzzle mga kamatyas ha. Hatid sa atin ng Internet Chess Club application, it's white to play. Kung mapapansin nyo po, puro endgame ang binibigay ngayon ng Internet Chess Club. Kung wala pa kayo sa inyong mga cellphones, mag-download na po kayo, downloadable sa Play Store at App Store. At ang site, makikita nyo sa description below ng video na ito kung computer naman ang gamit nyo. It's white to play, ano kaya gagawin dyan? O syempre, napakalapit ng Black King oh. Ibig sabihin, isasalba lang ng puti. Wala nang panalo puti dito, kalokohan yan pag nanalo. Sige po mga kamatyas, ano kaya yung magandang pasada na gagawin ng puti? Lagay nyo lang po sa comment section below ang makikita nyong mga kasagutan, pupusuan natin yan. Maraming salamat po mga kamatyas ha! Mag-download na po kayo niyan. Okay, white si Wesley sa unang bungad sa world number 2. Ang ginawa, nag-E4. Nag-French defense si Fabi. Hindi na ginagamit o gaano sa long game ha. Hinain, kain, exchange variation naman ng French ang ginawa ni Wesley, no? Yun ang medyo may sorpresa. Dito kasi madalas C6 lang, tapos knight F6, nag-knight C6. At agad namang nag-pin si Wesley, bishop D6, C4, apa, talaga may tension kagad ang aga-aga. Pag kinain kasi, imagine po may push, no? Gulo nun. Kinain nga ni Fabi, pero tingin ko force ang kain eh. D5. Pero may counter naman, no? Para may bawi sa, kung kakain sa kabayo, syempre may bawi sa bishop. Kinain ni Wesley ang pawn C4 at nag-knight CE7. Okay, so time na para makaiwas. Nawala na yung pin, nag-castling, nag-H6 para wala namang bishop G5 kapag nag-knight F6. Ayan, sabi ni Magnus, no, pagdating daw sa opening, itong si Fabi ang nakikita niyang pinakamahusay sa buong mundo sa opening preparation. Yun ang sabi ni Magnus, ano, nung in-interview si Magnus. Bishop dito si Wesley, ano idea? Bishop C3. Grabe, kakaiba talaga. Imbis na knight ang igalaw, bishop. B5, umatras. Bishop B7, threat ang D5 at nag-bishop C3. Ayun, threat ang pawn G7. At nag-king F8. Grabe, walang kaslingan si Pabi. Ha? Nag-bishop E5, hinamon ng bishop to bishop. Hot and spicy ang labanan. Hinain-kain. Tipong bigay yung D5 ah. Ano na ito? Ang lalim na nito. Queen D6. Teka muna. Klaruhin po muna natin, no? Paglilinaw lang po. Pag kinain ng bishop, bagsak na bagsak, kitang-kita eh. May knight C3. Ay, grabe kalalim. Pag kinain kasi, sandali lang po mga kamatyasa, pasensya na po. Curious lang ako. Ayun, merong threat doon, ano, na kapag nag-queen E8, mag-rook A D1. Kumbaga, yung kapalit ng isang pawn ay pangit na pwesto ng king, pangit na pwesto ng queen, tulog ang mga pyesa, then rook F E1. So, merong compensation o may kapalit na napakagandang position na maa-achieve ang puti sa isang pawn na kukunin. Okay, magna-knight C3 lang pala pagka kinain 'to. Tingin ko 'pag knight XD5, knight C3 pa rin, eh, or puwedeng queen F3 ba? Okay, interesting 'no? Kaya pala ginawa ni Fabi na queen D6 lang 'no? Tinabihan niya ng threat ang knight, rook E1 dinipensahan, at nag-knight F6 develop. Naku po, ilan na 'yan 'no? 3 na 'yan, 4 na ang umaatake, knight C3, rook E8. Talaga nga naman todo-todo pag-iingat. Ano kaya nakikita nila na 'di natin nakikita? Ayun! Pusang gala, malupit. Napapusang gala si coach. Grabe talaga, oh. Grabe, knight takes F7. Malupit sa kain, rook E6. Queen D7, push D6. Nag D6 nga, okay, no? To use the power of diagonal and para mabawi yung isang pyesa, no? At dito, knight ED5. Oo nga naman, ang daming pyesa, eh, oh. Bitin-bitin. Ito yung buti na lang long game, ano? Ito yung maganda sa long game, eh, mga kamatyas na hinahanap natin, yung weight ng tira, bigat. Kumbaga sa boxing, ang bibigat ng suntok.
kinain, kain, and then kain. So, ano na, kumbaga amanos na, bawi na yung isang pyesa, no? Kinain, kain, king F8, at nag-bishop F3 lang. Okay. O kasi kung kakainin yung bitin yung ano, bishop, ano? Kinain na. Kain, kain, rook C1. Ayun, sabay payapa, ano? Pero para sa akin po, slightly better si Wesley dito kasi pagdating sa pawn structure, 3 pawn islands ang natira kay Fabi, no? Ang pawn structure niya. Samantalang very solid, 2 pawn islands, tag 5 pawns. Tapos, knight and bishop usually. Naku, grabe, naalala ko si Magnus, no? Pinipilit ni Magnus yan kapag siya ang puti. Bishop ang kanya. B4, para ma-stop po yung any activities na pwede pang gawin sa queen side, sa pawn structure na yan. Knight D5, ayan na, pinuntahan na. Tiniret ang pawn, okay, tiyaga mo ng depensa. Knight B6, ayun, yun ang mga pagmamaneho. No, yun ang mga driving pro. O yun, may knight C4 na paparating. Lakas, no? Bishop B7, pinuntahan kagad ni Wesley ang pawn sa A6. Knight C4, okay, para may bawi. At kinain, kain din, nagpasingaw na. Ayan, di kasi makaangat-angat ang tore, may sundot sa ilalim, nako madadali, no? Madadali sa kusina ang king. Kaya kailangan ay magpasingaw muna para may akyat na. Rook E4, ayun, kinuntirya naman yung pawn sa B4 at nag-rook C3 muna, atake sa kabayo. Ayun ang mga mabigatan dyan. Knight B1, nag-rook B3, okay, depensa na may atake pa. Knight D2, inatake ulit, and knight to B1, ayun. Ayun, okay, naka-threat kasi, no? Ayun, sayawan time. Ayun, no, sayawan time. At dito po, sa unang bungad pa lang nagtabla, okay lang po yan. Huwag po kayo maiinis kay Wesley, ha? World number 2 kalaban ni Wesley. And then, meron pa namang classical game number 2. Kasi po, 2 classical games, 2 rapid games, at 4 blitz games. Kukumputin lahat ng score doon madedetermine kung sino ang susulong para sa pinali. Okay po? So, mamaya abangan natin ang long game nila. Black naman si Wesley. Okay, at magwa-white si Fabi mamaya. Okay, lipat tayo ngayon kay sa bakbakan nila Pragdananda and Kmer. Ano nangyari? Bago tayo magsimula mga kamatyas, palambing naman po, pa-hit naman ang subscribe at ang bell button kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na to, ha. Maraming salamat po. Ang ginawa ni Kmer, nag C4, English opening. Nag C5, symmetrical English ang tawag po dyan. Knight F3, Knight F6, Knight C3, E6, ayun. G3, okay, yan talaga natural niyan. Queen B6, yan ang hindi natural. Daming sorpresa ngayon, ano, na lumalabas. Ang galing, ano, kasi normal niyan, ano B6, Bishop B7, or Knight C6, Queen B6 kaagad. Nag-E4 para mag-E5 kaagad si Kmer at magipit kaagad ang pwesto ng Knight sa F6. Agad namang nag-Knight C6, Bishop G2. Kasi kung mag-E5 po, magda-Knight G4 lang eh. Ma-overextend yung pawn, no? Hindi kung may atake tayo ng atake. So consider natin ano yung possibilities. So Bishop G2, D6, castling, Bishop E7, develop, and nag-D3. Ang napapansin ko dito mga kamatyas, yung Queen B6 dito ni Prague, ang nakikita kong ibig sabihin, sa isang banda nakakapagpapigil sa development ng dark square bishop kasi may abala sa pawn B2. Okay, pero hindi ko nakikita na talagang ano talaga yung malaki talaga yung ibig sabihin ng Queen B6, hindi para lang sa B2. Nag-castling at nag-rook B1, ayun, in-address na kaagad. Ibig sabihin, sinolve na niya kaagad yung purpose ng Queen. At nag-A6, okay, para protection sa B5. A3, ayun, mag-B4. Naku, malakas yan. Nag-Queen C7, nag-B4 na, okay. Nag-B6 at nag-B5, push-push, diretso. Kinain din ng knight at nag-Queen B8 at nag-knight to E1. Ayan, pag English opening kasi mga kamatyas, dapat bihasa kayo sa mga maneuvering skills. Dapat yung skills mo sa imagination. Doon kasi lalabas ang maneuvering eh. Yung mga ruta, pipihitan, pag malakas ang imagination nyo to detect the proper location ng pyesa na dapat puntahan. Kaya more on imagination 'to ng ano ng pwestuhan Knight E8, ayan tingnan niyo pupunta sa C7. D4, ayun nag-break na kaagad si Kmer. Okay, para may pressure kaagad ang black sa D-file at kain, Knight E5, threat ang pawn sa B4 at nag-Knight E3. Okay, depensa muna. Nag-Queen C8, inatake ang pawn C4 at nag-Queen E2. Ayun, dinipensahan ulit. Nag-Rook A4, talagang ayaw tantanan
ni Prague yang pawn C4 na yan. Rook B4 sinangga na naman at nag-rook A6 muna. Okay, itong rook B4 ay medyo exposed and prone sa atake pag nag-D5 ang black. Mayroong atake ang bishop sa tore. So kailangan hindi na tinag, hindi na tinag Bishop B2 lang. Develop lang. Din E5 na nga ni Prague. Naku, tusok na tusok yan Kinain lang yun. Kumarga si Keimer. Kumarga ang Germany #1 player. Okay, kinain, nagpa-quality down. Rook A2, okay, pin ang bishop, and nag-rook A1, sinalubong pa talaga ng exchange. At nag-queen A6, suporta. Kinain, kain, at dito nag-bishop C3. Hinamon talaga. Siya pa nagamon ng exchange. Queen B1 check, ayaw ni Prague muna ng exchange. Knight F1, at nag-queen D3, ayun. Doon pala yung gusto niyang exchange. Kinain na ni Keimer, kain-kain, at Knight E3. Okay, sa isang banda po, sa endgame application na to, quality daw ng puti pero with massive pawn structure naman kasi. So yan ang pinanghahawakan ni Keimer na bilang kapalit sa kanyang pagka-quality down exchange ng material. Knight D6, okay. Develop, para yung rook gumana na. Tulog na tulog, ipit na ipit Knight C6, okay, pasok. Rook E8 muna, tiyaga muna. Knight E5, okay, exchange. Kinain-kain, okay, threat pa yung kabayo. At nag-knight F5. Kinain, ayun. Teka muna. Okay, may mga ganun-ganun Dito muna kumain. So, hanging ang knight, hanging din ang bishop. So, nag-knight E3. Okay, niligtas yung knight. Kinain, and then bishop takes D5. Okay. Pero dito po, kitang-kita sa evaluation bar, ayun yan ang talagang totoong diagnosis talaga Kumbaga sa check-up, wala ka nang maitatago pag nakita yung laman ng dugo mo. Diagnosis 'di ba? Doon nakikita, may diabetes ka, parang gano'n Dito talagang evaluation bar ang tunay na diagnosis. Pag nakitang ganyan, lamang talaga black diyan. Yun nga lang siyempre, nasa tao pa rin yung control, okay? Bishop H3 ang ginawa ni Prague to prevent the white's activation. Kasi pag endgame na may principle na activate your king towards the center. Kaso paano nga makaka-activate? Pinigilan kaagad ni Prague. Lupites din ng mga ideas si Prague. Bishop G2, kinain-kain. Okay, so knight versus rook na lang ang natira. King F8, King F3, Rook E6, at nag-H4, King E7, King E2, King D6, King D3. Ayun na nga. Ganap nang natupad ang activation principle ng endgame. Activate your king as much as possible. So, Rook F6, threat ang pawn, nag-F4 push muna, at nag-King C6 at nag-H5 para ma-prevent yung Rook G6 na chances na maka-atake sa G3. At nag-Rook D6 checking, E4, Rook D2, and Knight G4. Dun pupunta. Nag-King D6 muna, Knight E3 ulit. So, Rook B2 and check. Ayun, nakabungi doon. King C6 at Knight E7 check. Ginulo-gulo muna. King D7, ayun, hindi tinuluyan yun. Natakot si Keimer na baka mamaya pagbagsak ng pawn B4 niya, ang next na pababagsakin ay yung pawn C4 niya. Kakatakot nga yun. May pass-pawn kasi yung black Nag-King D6 ulit, okay? Nag-G4. Grabe namang mga pawns niya. Siga yung kabayo, Kabayo lang yan, pero lakas na. Solid kasi pawn structure Nag-H6, okay? Kinain na, yun, tinuluyan na. Kain and nag-King D4. Grabe mga karga, Oo, di ko napansin 'to. Naisip ko lang kasi aalis yung kabayo, Kasi double attack. Pero pag King D4, hindi pala makain yung libreng kabayo, may C5 check double. Hanep yun, grabe mga kamatyas, Malupites. Malupihit, sabi nila. Nag-Rook B3, yun, pupuntahan naman yung isa pang overextended, pero nag-Knight D5, madaling i-address Ang lalapit kasi. Malalapit kumbaga sa bahay na pupuntahan, dikit-dikit lang. So, Knight E7, depensado ang pawn sa G4, hindi mapapabagsak, Nag-King C6 at nag-King D3, King C5, King E4, at nag-F6, at nag-King D3. Nako, paano kamot di makati ang black dito? Anong gagawin ni Prague? Uy! Nako, grabe. Bumasag sa F5. Basag pag kinain ng, hindi pwedeng kainin ng kabayo, nakapin, Obligado kainin ng pawn. Ayun, para makonterya yun. At para makatawid yung H pass pawn.
King E4, Rook takes H5, Knight G4. Okay, so ang homework naman dito ni Kaymer, ma-exchange niya pa ang mga pawns hangga't maaari, 'no? Ma-exchange niya. Yan, kailangan talaga yan. Kailangan niya talaga yan. Kain-kain. O ito naman, paano naman kukunin yan? King F5 at nag-H5, King G5, nag-H4, Knight G4. Para itulak-tulak naman yung may panggulong paspon din si Kaymer eh. King D5, Knight F2 muna. Pag tsumek kasi may ganon. Rook H2, Knight G4 ulit. Rook H3, pinush na. Okay, at least yung tore nakapagpabara sa progreso ng pawn. King D6, King H5. Rook H1, Knight F2 ulit. At nag-Rook G1. Binigay na. O kinain na. Okay, King E5. And then Knight H3, threat muna tore, gumanon. And F6, kain. Ayan. Ito pong endgame na to mga kamatya sa tandaan ko na discuss o tinuro ko ito sa nakaraang summer clinic ng Kamatyas. Nag-summer clinic po kasi ako noon group clinic, no? Na italakay natin ang Knight versus Rook sa intermediate level. Oo, sa advance kasi iba yun eh. Ayun. Dito kasi kailangan basically alam natin 'to. 'Di ba may mga nagko-comment kasi, "Hindi na lalabas sa endgame 'yan, ba't kailangan pag-aralan 'yan, 'di lalabas sa game 'yan." Ayan nga lumabas sa actual May nagsasabi kasing gano'n 'di na raw kailangan pag-aralan ang Rook versus Knight dahil hindi raw lumalabas sa game. Ayan nga lumabas nga eh. O kaya kailangan lagi tayong ready sa endgame. Lagi tayong ready sa 'yan Ito po kasi theoretically tabla talaga. Pero ayun kinain na. Tingnan niyo yun ang mga professional chess eh. Pero kung sa iba-iba yan, paikot-ikutan pa yan, papagurin pa puti, no? Pero drawish naman talaga yan. Pero bilang bilang pro chess, kinain na ni Prag. 'Di ba? Ang galing, galing ng laban, ano? Galing. So, isang napakagandang demonstration of endgame, no? From middle game transitions to endgame na hindi ko mo quality down. Ang layo pa nung quality down, 'di ba? Yung binigay ni Kaymer yung rook sa B4 pero na-convert niya hanggang dulo. Yan ang talagang greatness of chess from middle game to the end game. Talagang na-prove ni Kaymer na sakto ang kanyang ginawang decision. And then of course, congratulations kay Prag. Siya ang black pero siya nagpipilit. Mainit talaga si Prag, no? Galing, ano? Pero itong susunod, white naman si Prag, black si Kaymer. Umayos ka, Kaymer. Grabe. Napakalakas ni Prag ngayon pagdating sa puti. Okay? So yan po, no? Tabla ang parehong classical games. Bagamat tabla pero natuto naman tayo. Yung lessons ang dapat nating kunin doon. Maraming salamat po mga kamatyas. At abang tayo mamaya sa game number 2 nila. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Hanggang sa muli po.